Ginol driver na si Arvin Ferreras nagpapasalamat sa kanilang mga ipinaglaban. Kung wala sila, baka nako pa rin tayo ng ibang bansa. Kinilala naman ni Perpe Ricania na hindi madali ang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sarili. Nagsakripisyo sila para sa ating bayan. Hindi rin lingid sa siklistang si Sean Estigoy na hindi matatawaran ang inialay ng ating mga bayani para sa atin. Pinagtanggol naman po talaga nila ang bansang Pilipinas para hindi naman talaga tayo masakop. Napakahirap po kasi buhay po, sariling buhay po yung kapalit eh. At mula sa pagkilala sa nakaraan, batid naman ni George na buhay pa rin sa kasalukuyan ang dugo ng mga bayani, lalo na sa mga frontliner ng COVID-19 pandemic. Ipagpatuloy na lang ginagawa nila ng mga frontliner natin. Papasalamat tayo na yung mga frontliner natin na ginagawa nila. May mga nakatakdang mga aktibidad dito sa kinalalagyan natin sa Bantayog ng mga bayani, sa libingan ng mga bayani at maging sa Liwasang Bonifacio. Mga pagpapahalaga para sa mga sakripisyo ng mga namatay para tayo maging malaya sa isip, sa salita at sa gawa. Ito ang Street Hirit, Bamalagra, Buong Puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. Matapos mapasok ng mga Amerikano ang kapuluan ng Pilipinas, sila ay nagsimulang magtatag ng pamahalaan noong 1898 upang maisaayos at mapanatag ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Noong panahong iyon, binigyang pansin ng mga Amerikano ang pangangailangan na ayusin muna ang sitwasyong pangkapayapaan sa Pilipinas. Kaya naman, dalawang uri ng pamahalaan ang kanilang itinatag. Ito ay ang pamahalaang militar at pamahalaang sibil. Una nating suriin ang pamahalaang militar. Ang pamahalaang militar ay itinatag ng mga Amerikano sa bansa noong ika-14 ng Agosto 1878 sa pamumuno ng isang gobernador militar. Gobernador militar ang tawag sa namumuno sa isang pamahalaang militar. Itinatag ang pamahalaang ito upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy pa ring nakikipaglaban at upang makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Ang kautosang pagbuo ng pamahalaang militar sa Pilipinas ay nagmula kay Pangulong William McKinley ng Estados Unidos. Si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador militar sa Pilipinas na sinundan ni General Elwell Otis at General Arthur MacArthur. Ang kapangyarihan ng gobernador militar ay tagapagpaganap, tagapagpatibay ng batas at tagapaghukom. 3 taon lamang ang itinagal ng pamahalaang ito sa Pilipinas. Sumunod naman nating suriin ang pamahalaang sibil. Ang pamahalaang ito ay naitatag sa pamamagitan ng Susog-Spooner or Spooner Amendment na ipinanukala noong 1901 ni Senator John Spooner. Ito ay nagbigay daan upang tuluyang palitan o alisin ang pamahalaang militar sa Pilipinas. Pinasinayaan ang pamahalaang sibil noong Hulyo 4, 1901 at itinalaga si William Howard Taft bilang gobernador sibil. Ang pamahalang ito ang nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makalahok sa pamahalaan.